Hello class, today ituturo ko sa inyo yung fundamentals of accounting. So, unahin na natin dyan yung debit and credit. Okay, ito kasi yung ating madalas may encounter sa accounting. Ano ba tong debit? Ano ba tong credit? Bakit kapag usapang accounting, lagi mo tong maririnig? So, unahin muna natin i-discuss yung mga chart of accounts. Kasi dito magti-take effect yung ating topic na debit and credit. Ano po ba yung chart of accounts? Ito yung asset, liability, and equity. Itong nakikita nyo po dito na formula or equation, ito po yung tinatawag nating accounting equation. Asset is equals to liability plus equity. Ang ibig sabihin po niyan, yung kabuuang ari-arian ng company, yun yung asset. Yung ibang portion nun is galing sa utang, galing sa liability. At yung ibang portion nun ay galing naman sa sariling bulsa ng owner. Yun naman yung equity. Okay? So kapag pinagsama po natin yung ari-arian na galing sa sariling bulsa ng owner and yung mga ari-arian na galing sa utang, yun po yung magsisilbing kabuuang ari-arian ng company. Okay? Kaya liability plus equity is equals to asset. O, paano po nilalaro pa yung formula na to or yung equation na to? Asset minus liability equals equity. Siyempre, ganito yan. Kung tatanggalin natin yung ari-arian ng company na galing sa utang, yung matitira po na ari-arian ng company ay galing sa sariling bulsa ng mga owner. Okay? Ganun lang po yun, nag-work yung logic nun. Paano naman kapag ang hahanapin natin yung ari-arian na galing sa utang? Asset minus equity is equals to liability. Okay po? Kung mapapansin nyo pa po dito, yung asset, ang priority niyan, yung katabi niyang liability, bago mabigyan yung equity. Ganito lang po kasimple yan. Pag nalugi yung negosyo, ang unang dapat makinabang doon sa pag-aari ng negosyo, at yung unang dapat bayaran is yung mga pinagkakautangan. Kaya yung asset, katabi niya yung liability bago mag-equity. Ang priority kapag nalugi yung company, yung mga creditor muna or yung mga pinagkakautangan muna yung priority. Then yung matitirang ari-arian, yun na lang yung mapupunta sa mga owner. Okay po? Kaya ganyan yung pagkakaayos ng ating accounting equation. Ano po bang nagsusupport doon? Meron po kasi tayong tinatawag na trust fund doctrine. Ang priority po na masecure ang ari-arian is yung liability or yung creditor. Okay? Yung mga pinagkakautangan po ng company. Bago po mabigyan yung mga owner. Okay? Kailangan makarecover muna kahit papano yung mga creditor or yung mga nagpautang bago makinabang yung mga may-ari. Mag-proceed na tayo doon sa may debit and credit kung paano to nag-a-apply sa ating mga chart of accounts. Okay? So sa asset, when we say debit, merong pumasok na asset. Okay po? Kapag credit naman, merong lumabas na asset. Ulitin ko, pag debit asset, may pumasok na asset. Kapag credit asset, merong lumabas na asset. O magbibigay po ako ng transaction na merong kinalaman sa asset. Bumili ako ng machine. Yung debit ko doon, yung papasok sa akin na machine. Syempre, binili ko yun eh. Yun yung debit asset. Yung credit asset doon, yung ibabayad ko na pera. Lalabas yung pera. Asset ko yung pera, di ba? Pero lalabas yun. Yun po yung credit asset. Okay? Next. Dito naman tayo sa may liability. Paano po yung treatment ng debit and credit pagdating sa liability? Kapag sinabi pong debit liability, merong pagbaba sa liability. Merong pagbaba sa obligasyon. Okay? Kaya kung mapapansin nyo dyan, yung arrow pababa. Kapag credit liability, merong pong pagtaas sa liability, merong pagtaas sa obligasyon. Yung liability po, ito po yung utang ha. Utang. Okay? Ngayon, paano po matatandaan yung liability
na yung credit yung pataas and yung debit pababa. Magbibigay po ako ng transaction. For example, nanghiram ako ng pera sa bangko. Tataas ang utang ko, credit liability. Kapag binayaran ko na yung utang ko, debit liability. Okay? Kasi mababawasan yung utang ko mababawasan yung obligasyon ko, yung liability ko. Debit liability po yun. Okay? Ngayon, paano ko tinatandaan na yung credit sa liability pataas? Ang palatandaan ko lang po dyan is yung credit card. Di ba, pag yung credit card patuloy mong ginagamit, kinakaskas mo ng kinakaskas, ginagamit mo ng ginagamit, credit ka ng credit, nagdadagdag ka ng nagdadagdag ng utang mo, therefore, pataas yung utang mo kapag gamit ka ng gamit ng credit card. Okay po? Kaya, yung credit sa liability, tumataas po yung obligation or yung liability. Kasi yung credit card, the more na ginagamit mo siya, tumataas yung liability mo. Okay? So, sa part ng asset, kung paano natin siya i-compare para maalala na yung pagtaas sa asset ay debit, ganito naman po. Tandaan mo lang po yung debit card. Debit card na yun, tungkol yun sa savings mo. Ngayon, the more na nagpapasok ka ng pera mo sa bangko, doon sa may savings mo, the more na nagkakalaman yung debit card mo. Okay? So, syempre, papataasin nun yung asset mo. Kasi the more na nilalagyan mo yung savings account mo ng pera, the more na magkakalaman yung debit card mo. So, yung debit card mo, indication nyo na meron kang pagtaas sa asset mo na nasa bangko. Kaya yung debit, pataas po. Okay? Para maalala lang. Ganun lang po yung simple logic nun. Okay? Next, equity naman. Yung equity, ito yung claim ng owner. Ito yung parte niya sa ari-arian ng negosyo. Ito yung galing sa sarili niyang bulsa. Ito yung naging parte niya sa kita. Equity po yun. Okay? Then, yung treatment po ng equity pagdating sa debit and credit, same lang po ng treatment ng liability pagdating sa debit and credit. Sa equity po, pag credit, pataas. Ibig sabihin may pumasok, may nadagdag doon sa pag-aari ng owner. Then, pag debit, meron po siyang binawas doon sa pag-aari niya. Yung owner, meron pong binawas doon sa negosyo na pag-aari niya. Ulitin ko po pag credit, meron pong dinagdag doon sa pag-aari ng owner, doon sa mismong negosyo. Kapag debit, meron pong binawas na pag-aari ng owner doon sa mismong negosyo. Ano po yung example ng credit sa equity? Paano po ba nadadagdagan yung pag-aari ng owner doon sa mismong business? Yung credit po, meron po tayong tinatawag na income and meron din po tayong tinatawag na paid-in capital. For example, kapag yung company nagkaroon ng income, syempre may parte dyan yung owner. Hindi lahat ng kinita ng negosyo is ipambabayad sa utang. Syempre may parte nun na mapupunta sa may-ari. Okay? Then, yung parte na yun, papataasin nun yung pag-aari nung may-ari, nung owner. Okay? Credit po yun. Yung income. Yun po yung nagpapakredit dito sa equity, yung tinatawag nating income. Okay? Ano pa? Yung paid-in capital, magdadagdag ng additional investment yung owner. Syempre, kapag nagdagdag po ng additional investment yung owner, madadagdagan yung parte niya doon sa mismong negosyo. Kaya credit po. Merong papasok at madadagdagan nun yung parte ng owner. Okay, ulitin ko Yung credit po dito sa equity, yung example po niyan, yung nagpapataas po dyan is yung tinatawag nating income. Kasi yung parte ng owner doon sa income, yun yung magpapataas ng claim ng owner, yung pag-aari ng owner. Okay, syempre may parte siya dyan. Ano pa? Yung paid-in capital. Isa rin po yan sa nagpapakredit ng equity. Ibig sabihin, pinapataas po yung equity. Bakit? Merong additional investment sa part ng owner. Ibig sabihin, lalaki yung pag-aari niya doon sa mismong negosyo. Lalaki yung portion niya, yung parte niya doon sa mismong kabuang ari-arian ng negosyo. Okay po? Next. Sa may part naman po ng debit
Paano po ito ina-handle na equity? Ano po ba example ng debit sa may equity part? Kapag nag-withdraw po, okay? Siyempre, pag nag-withdraw yung owner ng parte niya, ng parte ng investment niya, naglabas siya ng pera para for personal expenses niya, nag-withdraw siya, mababawasan yung parte niya doon sa kabuuang ari-arian ng negosyo. Kasi nagbawas siya nag-withdraw siya Okay? Debit equity po yun. Yung withdrawal, napapababa niya po yung equity. So, debit withdrawal. Okay? Then, ano pa? For example, meron pong expenses yung company. Syempre, hindi naman pwedeng walang sagot dun yung owner. Owner nga 'Di ba? So, kapag dahil merong sagot doon yung owner, kapag meron pong expenses yung company, papababain din po nun yung parte ng owner. Kasi may sagot po doon yung owner sa expenses, hindi pwedeng wala. Okay po? Ngayon, ganito pa yan. Pag meron pong income yung company at meron ding expense, malamang merong income, merong expense, di ka pwede basta magkaroon ng income na wala kang expense. Pagbabanggain na po yan dalawa. Ibig sabihin po, yung income babawasan na ng expenses. Para kung merong mang matirang income, kung income man yung matira, credit po yun. Dadagdag po yun sa equity. Ibig sabihin, madadagdagan po nun yung ari-arian ng may-ari. Okay? Kapag mas malaki ang expense compared doon sa income, debit po yun. Ibig sabihin, mababawasan po nun yung ari-arian ng may-ari. Okay? So, ganun lang po nag-work yun Tandaan nyo lang. Kapag equity, credit po ang nagpapataas. Ano po yung mga example ng credit sa part ng equity? Yung income, and then yung paid-in capital or additional investment. Then, yung debit naman po sa part ng equity, yung nagpapababa ng equity, yung expenses or yung withdrawal. Okay po? So, ganun po. Then, let's proceed dun sa kanyang laman, no? Yung mas elaboration pa ng debit and credit ng mga nilalaman ng equity. Sabi ko kanina, itong income tsaka paid-in capital, ito yung credit part ng equity. Hindi naman laging tama yung record ng company sa pag-handle ng debit and credit. Minsan, sobra yung nare-record na income. Paano po yung gagawin doon pag sobra yung nare-record na income? Debit po yun. Kailangan bawasan yung income. Paano po? Debit income. Ngayon, ang normal balance po ng income, dahil pinapataas niya normally yung equity, credit po yan. Okay? Pero kapag nagkaroon po ng error sa pag-record ng income, for example, sobra ang income na na-record, kailangan po bawasan, kailangan po mag-debit income. Okay? Ang normal balance po kasi ng income, credit. Pero kapag sobra yung na-record na income, kailangan po mag-debit income. Okay? Para mabawasan, para makorek yung amount. Okay? Then, kung yung correction na yun, gagawin din ng same period. Okay? Pwede po tayo mag-debit income kapag yung correction gagawin natin ng same period din. Okay? Next. Dito naman sa may paid-in capital, ang normal balance po kasi nito, credit, kasi normally pinapataas ng additional investment yung equity. Okay? Kaya yung normal balance niya, credit. Ngayon, kung sobra din yung record ng additional investment or paid-in capital, kailangan po yan bawasan. Paano po? Debit po. Debit paid-in capital. By the way, itong mga to naman ay tinatawag na po nating account titles. Okay? Ayan mga yan. Yung income, paid-in capital, expense, withdrawal. Account titles po yan. Yung part naman po ng expense. Ang normal balance po ng expense is yung debit. Ibig sabihin, the more na nakaka-consume ka or nagbe-benefit ka, debit expense po yon. Ibig sabihin, tumataas yung expense mo. Tumataas yung kailangan mong bayaran dahil nagbe-benefit ka, dahil nagko-consume ka. Okay? Then, kapag sobra yung record mo ng expense within the period at i-correct mo rin yun within the period din, kung kailan ka nagkaroon ng error, magki-credit expense ka po. Okay? Ganun po ha. Kasi kung sa susunod na period ka pa magko-correct ng error na nagawa mo ngayon,
iba na po yung i-credit natin dyan. Okay? Ibang account title na po yung i-credit natin dyan, hindi na po expense. Okay po? Next, withdrawal. Ang normal balance po ng withdrawal, debit. Ang ibig sabihin niyan, the more na nagkakaroon po ng withdrawal, debit po ng debit. Okay, ganun lang po yun kasimple. Debit withdrawal po yun. Pag sobra po yung record ng withdrawal compared doon sa actual na withdrawal mo, syempre kailangan mo yun i-correct. Then, balik tayo dito. Kung mapapansin nyo dito, yung debit equity, pinapababa niya equity. Ang sabi ko kanina dyan, ano ba yung magpapababa sa equity? Yung expense or yung withdrawal natin. Ngayon, balik tayo dito. Kung yung expense tumataas, yung debit tumataas, yung debit nga sa equity, pinapababa yung equity, ibig sabihin, bababa yung equity. Ganito lang po yan ka-simple yung logic niyan. Tumataas yung expense, nagde-debit na nagde-debit, ayaw nga nun ng equity kasi nababawasan yung equity, ibig sabihin, bababa yung equity kapag mayroong debit sa expense. Okay? And then, ganun din po sa withdrawal. Kung merong debit sa withdrawal, ibababa po nun yung equity. Kasi sa equity po, ang debit, pababa. Binababa po nito yung equity. Okay? Then, yung income naman po, ang normal balance niya, credit. Kaya kung mapapansin nyo dito, yung equity, itinataas po yan ng credit. Parang ganito. Yung equity po, napapataas po yan ng income. Kasi yung income, ang normal balance niyan, credit. Di ba dito yung credit, pinapataas po yung equity? So, ganun po yung nag-work. Okay? Then, parehas din po yan sa paid-in capital. Yung paid-in capital, kapag credit, tumataas yung paid-in capital. Ibig sabihin, tumataas yung additional investment. Dito, yung credit ng paid-in capital, papataasin po yung equity. Malamang, additional investment. Ibig sabihin, mas lalaki yung portion ng ari-arian ng negosyo na galing sa bulsa ng owner. Okay? Ganun lang po yung logic nun. Okay? So, by the way, bago matapos ng discussion natin, ang normal balance ng asset, debit. Okay? Normally, tumataas ang asset, dapat. Okay? Debit po. Ang normal balance ng liability, credit. Kasi normally, tumataas ang liability kapag credit. Kapag the more na umuutang ka. Ang normal balance ng equity, credit po. Kasi normally, kapag nagnegosyo ka, dapat lumalaki yung pag-aari mismo ng mga owner doon sa mismong business. Dapat lumalaki yung parte ng pag-aari ng mga owner doon sa mismong business. Kaya, ang normal balance niyan, credit, pataas. Okay po? So, yun lang yung sakop na ating debit and credit.